Siguradong mayroon kayong sapat na kapangyarihan para pumutol, di ba? Mabilis na nilapitan ng mga goblin ang mga manlalaro, na lumilikha ng isang magulong eksena ng pagputol, na may mga sigawan, na puno ng tensyon. Isang manlalaro ang sumaksak ng kutsilyo sa tiyan ng isang goblin. Tumalsik ang dugo. Sa tabi niya, may lumundag sa taas na goblin. At pinutol ang isang tao mula sa likod. Sa magulong eksena, ang sistema ay nag-anunsyo. Nakumpleto na ang kinakailangan sa misyon, 1,021 sa 5,143. Sa sandaling ito, ginamit ni Hanja iyon ang katawan ng isa pang manlalaro para maiwasan ang mapanganib na pagputol mula sa goblin. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang manlalaro na iyon ay tinamaan ng goblin. Sa buong katawan niya, tumalsik ang dugo at namatay siya sa lugar. Isang tao ang sinusubukang sakalin ang isang goblin. Sa sandaling ito, nag-anunsyo ang sistema. Nakumpleto na ang kinakailangan sa misyon. 2,120 sa 5,143. Ang mga manlalarong hindi pa nakatatapos ng misyon. Pero biglang huminto sa pag-iisip. Tama, alam ko na kung ano ang ibibigay sa kanya. Sinabi ng anghel, gusto mo ng mas magandang premyo. Karaniwan, agad kong tatanggihan ang kahilingan na tulad nito. Pero pag-iisipan ko na lang. Mag-usap na lang tayong dalawa. Nagulat ang ibang manlalaro. Talaga bang papayag siya? Hindi ko akalain na pwedeng makipagtawaran sa anghel. May ilang taong nag-iisip. Dapat ko kayang subukan ang swerte ko. At humingi ng ibang premyo. Pero naiintindihan din nila ang isang bagay. Na si Yumin ang nasa unang pwesto, kaya siya lang ang may kakayahang kumbinsihin ang anghel na gawin iyon. Lumingon si Yumin at sumulyap kay Jaeyoon, na nakaramdam ng pangangati ng ilang sandali. Pagkatapos, pumasok sina Yumin at ang anghel sa kailaliman ng gubat. Tumawag ang anghel. Bakit hindi ka lumalapit dito? Ako. Ako ba ang kailangan mong lingunin palagi? Tumabi ka sa akin. Sumagot si Yumin. Sige po. Isip-isip ng anghel. Kayong mga bobong tao. Kailangan pang utusan para sumunod. Isang uri na hindi marunong sumunod pero masyadong sakim. Bakit ko siya kailangang palitan ng premyo? Pero pag-iisipang mabuti kung papalitan ko ang premyo. Hindi lang siya, kundi lahat sila ay hihilingin ang parehong bagay. Ipakita ko sa kanya kung anong magiging resulta ng pagiging sakim. Nagpatuloy ang anghel sa pagplano. Kung papatayin ko siya dito, walang makakakita. Pero kung papatayin ko ang manlalaro dahil lang sa personal kong galit, nang hindi ginagamit ang aking kapangyarihan, paano kung magsimula ang mga manlalaro na magrebelde? Ang aking aksyon ay maaaring makasira sa laro. At ako ang sisisihin. Kaya kailangan ko ng lugar na talagang walang tao. Ngumiti ng malamig ang anghel. Bobong tao. Kung tatahimik ka, walang makakaalam kung anong mangyayari. Nang makarating sa isang bakanting lugar, sinabi ng anghel, gusto mo ng premyo, di ba? Sabihin mo, anong gusto mo? Bago pa man matapos magsalita ang anghel, bigla ang sinuntok ni Yumin ng malakas. Ang mukha ng anghel. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na sumagot, kaya tumilapon siya ng malayo. Dahil sa napakalakas at bigla ang suntok ni Yumin, bumagsak ang anghel at sumigaw sa sakit. May lumabas na kulay dilaw na likido mula sa kanyang bibig. Sumigaw siya ng natataranta. Ano to? Sinuntok ako ng bobong taong yun? Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, naggangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Mga taong walang hiya. Pero nawala na si Yumin sa kanyang paningin. Biglaan. Lumitaw siya mula sa likod na may pulang mata at puno ng galit. Hinawakan ng isang kamay ang isang pakpak ng anghel. Pinagpapawisan ng malamig ang anghel. Sa nag-aalalang mata, nauutal siya. Teka. Anong gagawin mo? Tumigil ka. Huwag di. Bago pa man matapos magsalita ang anghel, walang awa na pinunit ni Yumin ang isang pakpak niya. Nagdulot ito sa kanya ng sakit, kaya sumigaw siya sa sakit. Pumutok ang mukha niya at lumabas ang kulay dilaw na likido.
Sinabi ni Yumin na may malamig na mata. Huwag kang umiyak. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagpunit. Sa natitirang pakpak ng anghel. Napaungol siya sa sakit at pumuti ang kanyang mukha at sumigaw. Si Yumin na parang isang Diyos ng kamatayan ay sinabi. Ngayon, hindi ka na makakatakbo. Pagkatapos punitin ang dalawang pakpak. Tanong ng walang emosyon na binata, masakit ba? Nanginginig na sumagot ang babaeng anghel. Masakit. Mumiti si Yumin ng malamig at sinabing, kung naghintay pa ako ng 5 minuto, ikaw ang magtatanong nito sa akin. At tumawa sa mapagmataas na tawa na iyon. Galit na sumigaw ang anghel. Baliw ka na ba? Bakit ka nagsasabi ng mga walang kwentang bagay? Sumagot si Yumin. Balak mong gamitin ang kutsilyong nakatago sa pakpak mo para patayin ako. Di ba? Huwag mong isiping hindi ko alam kung anong ibig sabihin mo sa patayin, ha? Hindi ko balak gawin yan kahit kailan. Walang saysay ang magsinungaling. Sa pagtingin ko pa lang sa mukha mo, alam ko na ang lahat, Beel. Pinagpapawisan ng malamig ang puting anghel at nautal. Paano nalaman ng isang tao ang pangalan ko? Walang silbi para sa iyo na malaman. Dahan-dahang binunot ni Yumin ang kutsilyo mula sa inventaryo niya. Nang makita ito, nag-alala ng husto ang babaeng anghel at nagtanong. Anong gagawin mo? Bakit mo bigla ang nilabas ang sandata? Tumingin si Yumin sa kutsilyo at sumagot. Hindi mo pa ba naiintindihan? Sa sandaling ito, nagbanta pa rin siya. Gustong pasabugin ang ulo ko hanggang sa mabaliw. Isang pitik lang ang daliri ko at mawawala ang iyong. Hindi ka na magkakaroon ng kakayahang pumatay ng kahit sino. Pagkatapos marinig ito, pinagpapawisan ng husto ang anghel at nagtaka. Paano niya nalaman ang lahat? Pagkatapos, nautal siya. Sa tingin mo makakatakas ka sa kasalanan? Tiyak na hindi magtatagal ang mga kasama ko. Mga kasama? Anong kalokohan? Ang mga anghel ay isang makasariling grupo. Wala silang pakialam sa problema ng ibang tao. Kung mamatay ka o hindi, wala silang pakialam. Kalokohan. Sapat na yan. Hayaan mo akong ipadala ka sa iyong daan. Teka, wala kang makukuha sa paggawa nito, di ba? Meron nga ba? Pero kahit na ano pa, wala kang alam. Kung patayin mo ako, pagsisisihan mo ito. Hindi ka makakabalik. Ito ang sistemang otomatiko akong ibabalik. Pagkatapos kong malutas ang lahat. Paano mo nalalaman pati yun? Tapos sumigaw siya ng natataranta. Tama. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong impormasyon na gusto mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na kailangan. Kung kailangan ko ng impormasyon, pahihirapan kita para makuha ang lahat ng gusto ko. At saka, sa kapaligiran ng laro, kailangan kong maging kung ano ako. Bukod pa doon, ang katotohanan na isa ka lang piyesa. Na gumaganap bilang tagapayo. Ano? Bago pa man siya matapos magsalita. Mabilis na sinaksak ni Yumin ng kutsilyo ang puso niya. Mabilis siyang bumagsak sa lugar. May lumabas na dilaw na likido. Pagkatapos, tumunog ang sistemang nag-aanunsyo. Natalo mo ang isang anghel. Nakumpirma na ikaw ang unang manlalaro na tumalo. Ng isang anghel. Ginawaran ka ng titulo. Unang pumatay sa anghel. Dugo ng anghel at ang unang pagpatay sa anghel. Naisip ni Yumin, sa wakas, ako ang unang tao. Nagpatuloy ang sistema. Ginawaran ka ng sinaunang salita ng pamamaslang. Para sa unang pagpatay sa anghel. Ang sinaunang salita na nakuha ay otomatikong nakatatak sa katawan ng manlalaro. Lumitaw ang bato na maliwanag sa kamay ng tao at unti-unting nawala sa katawan. Ang kasalukuyang premyo na ibinibigay sa manlalarong papatay ng anghel. Sa unang pagkakataon ay ang titulong unang pumatay sa anghel. Ang kondisyon para makamit ito ay ang maging unang tao na pumatay sa isang anghel. Ang epekto kapag nakikipaglaban sa isang banal na nilalang ay lahat ng stats ay dodoble. Naalala ni Yumin. Noong unang kong nalaman ang tungkol sa premyong ito ay noong ako ay naghiganti sa isang anghel. Noong ika-negatibo 1-0 kong pagbabalik. Dahil ito ay isang premyo.
na limitado lang para sa iisang manlalaro. Ang sinaunang salita ng pamamaslang ay may epekto sa bawat pagpatay sa isang target. Lahat ng stats ay tataas ng 1% hanggang 100%. Pinananatili ito hanggang sa matapos ang kaugnay na round ng laro. Ang bawat premyo ay maaaring ikumpara sa isang natatanging bagay. Kung nalaman ng mga anghel na nakakuha ako ng sinaunang salita, siguradong magugulat sila. At ang pinakamalaking dahilan kung bakit ko pinatay ang anghel ay para sa dugo ng anghel. Dugo ng anghel. Isang consumable item na ranggo na natatangi. Epekto. Maaaring baguhin ang iyong trabaho sa Diyos ng Kamatayan. Limitasyon sa paggamit mula sa level 1-0 pataas. Paliwanag ng item. Gantimpala para sa manlalaro na unang pumatay sa anghel. Tanging ang manlalaro lamang na unang papatay sa anghel ang may karapatan na baguhin ang kanyang trabaho sa kaaway ng anghel, ang Diyos ng Kamatayan. Nagsisimula ang Diyos ng Kamatayan sa level 1. Ang lahat ng manlalaro ay may karapatang magkaroon ng trabaho. Mayroong kabuuang 30 iba't ibang trabaho. At ang pagpapalit ng trabaho ay napakadali. Kailangan mong makakuha ng item sa pagpapalit ng trabaho. Kadalasan, makukuha mo ang item na ito sa pamamagitan ng pangangaso o sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang simpleng kondisyon. Pero mayroon ding mga eksepsyon. Iyon ay kapag lumipat sa isang espesyal na trabaho. Ang trabaho ay ibinibigay lamang sa manlalaro sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari at syempre ang mga espesyal na trabaho na ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga normal na trabaho. Ang stats ay nagdaragdag, nagpapataas ng antas, mga kasanayan at iba pa. Ang lahat ay napakagaling na halos perpekto. Sa pagsasalita niyan, hindi ko pa natatapos ang round. Bago pa man ako makabalik. Kung gayon, gagamitin ko ang premyong nakuha ko salamat sa pagiging una sa lahat ng lugar. Maaari kang pumili ng isa sa mga sumusunod na premyo. Pindutin ang premyo na gusto mo. Isang epekto ng pagtaas ng karanasan ng 3 beses na magpapatuloy sa susunod na round. 2,000 ginto. Impormasyon tungkol sa round 2. Ang mahalaga ngayon ay mabilisang umakyat sa level 1-0 at palitan ang aking trabaho. Pinili mo ang epekto na triple ang karanasan. Ang round 2 ay otomatikong ilalapat ang epekto. Isip-isip niya. Ito na ang huling pagkakataon. Kaya wala na akong ibang pagpipilian. Sa anumang paraan, kailangan kong maging mas malakas. Natapos ang round 1. Lahat ng lugar, ang bilang ng mga nakaligtas ay 7,514,646 ang kasalukuyang lugar. Ang ESC-45, ang bilang ng mga nakaligtas ay 5,143, ang kaluluwa ay lilipat sa katawan sa kasalukuyang dimensyon. Enero 1, 2023. Magsisimula na ang round 2. Magkikita tayong muli sa susunod na round. Congratulations sa iyong pagkaligtas. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Jaeyoon ay bumalik sa realidad. Nagulantang siya at pinagpawisan. Tumingin sa paligid at may ibinubulong na kung ano. Habang ang isa naman ay napagtanto ang tunog ng kampana ng pagbati ng bagong taon at nagtanong. Anong nangyari dito? Nawalan ba ng malay ang lahat tulad ko? Kanina lang nawalan ako ng malay. Nanaginip ako ng napakagandang panaginip. Ang sakit ng ulo ko. Nakaramdam din si Jaeyoon ng matinding sakit ng ulo. At napagtanto na ang panaginip kanina ay napakagulo. Tumingin siya sa relo sa kanyang telepono. 5:20 Jackie at nagtataka. Bakit ang oras dito ay lumipas? Tulad ng sa aking panaginip. Nagreklamo ang isa, ulo ko. Ang sakit ng katawan ko. Nagtanong si Jaeyoon, gising na ba kayo? Sumagot ang isa kay Jaeyoon, nawalan ako ng malay kanina. At ang sagot ay, hindi lang ikaw kundi ang lahat dito. Nagsimulang mapagtanto ng lahat na nakatulog sila ng ilang sandali. Hindi nila maintindihan kung anong nangyari. Sinabi ng isang tao na naginip ako ng napakagandang panaginip. Sa pakikinig noon, nagpatuloy ang isa. Ako rin.
Jaeyon, nanaginip ka ba? Kinumpirma ni Jaeyon na mayroon siyang. Pero hindi niya akalain na bumalik sila. Bumalik mula sa impyernong iyon. Bigla siyang napasigaw. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Pero pagkatapos ay nagtanong sa sarili. Panaginip lang kaya yun? Nagsimulang makipagtalo ang lahat. Nagtataka kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Totoo ba ang mga goblin at ang round ng hamon? Nag-alala ang isa. Sa susunod na buwan, lilipat kaya tayo pabalik doon? Napansin ng isa na may isang tao sa grupo na hindi pa rin nagigising. At sumigaw ng, "Hoy, bakit hindi pa nagigising yung isang to? Hoy, Kim Tae-shik, gumising ka." Sinubukan nilang tawagin siya. Pero natuklasan na hindi na siya humihinga. Hinawakan nila ang katawan niya at hindi naramdaman ang anumang pulso. Patay na si Tae-shik. Impossible. Patay ba siya dahil hindi siya nakaligtas? Sa laro, napuno ng pag-aalala. Nang mapagtanto nila na ang mga taong hindi nagising dito ay mga patay na katawan. Kalahati ng grupo ay hindi nakaligtas. At ang mga nakaligtas ay naguguluhan. Sige kaya ang mga susunod na round? Nagtataka ang isang taong nakakaramdam ng inhustisya. Ibig sabihin ba nito na kailangan nilang harapin ang mga walang saysay na pagsubok ng walang anumang pagkakataon na makaligtas ng payapa? Kailangan lang nating makaligtas. Sabi ng isa pa, sinusubukang pakalmahin ang kanyang mga kasama. Napagtanto nila na hindi lang sila ang nahulog sa sitwasyong ito, kundi lahat ay nahaharap sa parehong kalagayan. Sumingit ang isa pa ng walang pakialam tao. Nabuhay ako buong buhay ko bilang isang thug. Kaya wala akong dapat ikatakot na mawala. Kahit pa ang buhay ko. Sinalungat siya ng isa sa grupo, tao, iba ako. Marami pa akong gustong gawin. At hinanap niya ang isang bagay. Tao, wala akong nakikitang runner para sa'yo. Naalala ni Yumin ang asong iyon. Naalala niya na nakita niya ito bago magsimula. Hindi kaya namatay na ito sa kung saan sa laro. Tama nga naman. Ang isang noob na tulad niya ay hindi siguro nakaligtas. At tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang taong may suot na armor at nagtaka kung saan kaya ito nakuha. Sa gitna ng kaguluhan, di sinasadya ni Yongmin na makita ang lumitaw na status window sa kanyang harapan. Hindi maaari di. Ito ang status window. Nagkagulo ang mga tao, nag-uusap tungkol sa status window. Nagtatanong kung ito ba ay lumalabas para sa bawat isa. Hindi rin nila nakikita ang status ng iba. Pumulot si Yumi ng isang bato sa lupa at pinisa ito. Nawasak ito ng madali. Nararamdaman ang bagong lakas at tumawa ng masaya. Ang galing nito. Hindi ko akalaing madadala ko ang lakas na ito sa realidad. Sa puntong ito, kumalat na sa mga news channel ang balita. Ngayong madaling araw, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap sa plaza. Sa harap mismo ng lugar ng kampana ng bagong taon sa Ro. Nang higit sa 1,000,000 katao ang biglang nawalan ng malay. Pagpapatuloy ng editor sa pagbabalita. Isang babae na nakasuot ng kasuotan ng anghel ang lumitaw sa harap ng kampana ng bagong taon at nagsalita sa karamihan. Nang ituro siya ng isang tao at may sinabi. Isang misteryosong pagsabog ang naganap at agad na namatay ang taong iyon. Pagkatapos ay iniunat ng babae ang kanyang mga braso sa karamihan. Na nagdulot ng biglaang pagkawala ng malay ng higit sa 1,000,000 katao. Ayon sa ulat mula sa pulisya. Karamihan sa mga taong bumagsak ay nasa edad 15 hanggang 29 taong gulang. Nakumpirma namin na ang pangyayaring ito ay hindi lamang nangyayari sa bansa, kundi nangyayari rin sa buong mundo. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, nagkakagulo. Ano ba yan? Nagdodroga na ba ang mga reporter? Bigla na lang naglabas ng walang kwentang balita ngayong umaga. April Fool's Day ba ngayon? Higit sa 1.8 bilyong kaluluwa ang dinukot. Hindi ka panipaniwala. Hanggang saan na ba lumaki ang fake news? Nakikipagtulungan din ng maayos ang mga reporter. Siguro walang magawa sa bagong taon. Kaya gumawa na lang ng fake news na ganito.
Sa seksyon ng komento, nagtatalo ng husto ang mga tao. Tinitingnan ni Ryumin ang impormasyon at nag-isip sa sarili niya. Nagsimula na pala ito. At ito pa lang ang simula. Noong mga 5 oras 20 minuto ngayong umaga, mga kalahati ng mga taong nawalan ng malay ay nakabawi na ng kanilang malay, habang ang kalahati pa ay nasa estado pa rin ng pagiging vegetative. Kung saan naganap ang pangyayari, sila ay nasyuring clinical death. Ang sikat na si Yu ay natagpuan sa kritikal na kondisyon sa plaza. Ito ang unang pagkakataon na higit sa 11% ng populasyon ang naapektuhan ng husto sa krisis. Habang patuloy na lumalabas ang mga balita tungkol sa mga pagkamatay, ngunit ang tunay na problema ay nasa ibang aspeto. Ang mga nakaligtas ay tinatawag ngayong mga T-player. At ang dahilan sa likod ng pangyayaring ito ay iniimbestigahan pa rin ng mga ahensya. Ang pangunahing problema ay ang kakayahan na nakuha ng mga player ay lumalabas na ngayon. Sa totoong mundo, sa kasalukuyan, walang mga player na may tunay na mataas na stats. Kaya hindi pa ito nagdudulot ng malaking epekto. Ngunit habang tumataas ang level ng mga player, unti-unti silang magiging makapangyarihang nilalang. Kahit pag gumamit ng anumang uri ng modernong armas, o kahit isang hukbo ay hindi sila kayang supilin. Lilitaw ang mga living weapon na hindi kayang kontrolin ng tao. Ngunit wala akong balak na hayaang malugmok ang mundo. Sa kaguluhan, kung hahayaan ang lahat na mangyari tulad ng kasalukuyan, ang mundo ay maaaring maglaho bago pa man dumating ang ika-20 round. Mayroon lamang isang solusyon. Kailangan kong kontrolin ang lahat ng player na may superior na kapangyarihan. Siyempre, kailangan kong gumamit ng ibang pamamaraan. Kumpara sa mga nakaraang regression. Para mabuksan ang pinto papasok sa boss room, kailangan ng hindi bababa sa 5 player. At mayroon na akong ilang potensyal na tao sa isip ko. Mayroon ding ilang paraan para kunin sila. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. May mga bagay na mas mahalagang gawin. Si Ryumin ay umuwi sa isang bahay sa isang lugar ng lungsod. Kumain na naman siya ng cup noodles para sa hapunan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto para obserbahan ang kanyang nakababatang kapatid. Mahimbing pa rin itong natutulog kahit hindi pa umuuwi ang kanyang kuya. Si Ryuwon ang nakababatang kapatid ng bida. Sa susunod na taon ay magiging 3-year high school na. Walang espesyal sa bahay ni Ryumin. Gayunpaman, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa trapiko. Kaya maraming nagbago sa isang gabi lamang. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagbabago ay ang pagiging soul guardian niya ni Ryuwon. Tiningnan ni Ryumin ang benda na nakalagay sa kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Matalim ang kanyang tingin na nag-iisip ng isang bagay. Kinabukasan, ginising na ni Ryumin si Ryuwon. Gumising ka na, Ryuwon. Umaga na. 6 pa lang, kuya. Wala na tayong oras para matulog. Anong nangyayari? Ipaliwanag ko mamaya. Magbihis ka na. Pagkatapos ay aalis na tayo. Saan tayo pupunta, kuya? Kung manonood lang tayo ng sunrise, mas gusto ko pang matulog. Makinig ka sa akin. Hindi ito oras para magpahinga o matulog. Hindi ba't sinabi mo na manonood tayo ng pagsalubong sa bagong taon? Anong nangyari? Sumama ka na lang sa akin. Sasabihin ko sa'yo sa daan. Sa puntong ito, naglalakad ang dalawang magkapatid sa isang bakanting daan. Tiningnan ni Ryuwon ang kanyang kuya. Nakita niya ang pagiging seryoso ng kanyang kuya na nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Bakit kailangan mong maging seryoso? Hindi ko alam kung anong nangyari. Ryuwon, hindi mo alam kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa buong mundo. Hindi ba? Bakit mo naman nasabi yan? Tinatakot mo ako. May nangyari ba noong natutulog ako? Tingnan mo ang mga nangungunang balita. Kinuha ni Ryuwon ang kanyang telepono para tingnan ang balita. Ang nangyayari ay muli. Hindi niya makapaniwala. Pinagpapawisan. Anong ibig sabihin ito? Biglang lumitaw ang isang anghel at dinukot ang mga tao papunta sa ibang mundo.
Mas eksakto, ang kanilang mga kaluluwa ang dinukot. Hindi maaari di. Kahit ako ay gulat din. Pagkatapos ko lang manghuli ng sapat na 100 halimaw. Na tinatawag na goblin. Na nakaligtas ako. Ano? Totoo ba yan? Nasugatan ka ba? Huwag kang mag-alala para sa akin. Paano ako hindi mag-aalala? Ikaw ang pamilya ko. Ikaw ang nag-iisang taong meron ako. Siyempre alam ko. Para mapunan ang puwang na iniwan ni mama at papa. Kailangan mong magkaroon ng matatag na pag-iisip. Pero ang magkaroon ng matatag na pag-iisip at pumatay ng 100 halimaw ay dalawang magkaibang bagay. Mayroon ka ring mahinang panig. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Mayroon silang sistema doon na tinatawag na stats. Katulad ng sa laro. Kaya, hindi gaanong mahalaga ang aking pisikal na kasanayan. Kaya hindi mo kailangang mag-alala. Ngunit kung nakita mo ako sa hinaharap, sigurado akong hindi mo naiisipin ang ganoon. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong malaman, sumama ka na lang sa akin. Ayaw kong sumama. Hanggang hindi mo sinasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Hindi ako aalis dito. Kaya't sinabi na ni Yuilhan ang totoo sa kanyang kapatid. Pupunta tayo sa lugar ng Tegugang. Kung saan nagmumula ang nananakot sa iyo. Sa lungga ng pinuno ng mga buli. Lumingon si Yuilhan sa kanyang kapatid at nagtanong. Ginugulo ka ba ng Tegugang? Nagulat si Yuwon at nasabi. Alam mo na pala? Sumagot si Yuilhan, akala mo ba hindi ko alam? Naisip ni Yuwon sa kanyang sarili, ngunit ayaw sabihin sa kanyang kuya. Nahihirapan na nga siya. Napabuntong hininga si Yuilhan sa kanyang nakababatang kapatid. Yuwon, pasensya ka na. Sa totoo lang, hindi ko alam. Nalaman ko lang ang totoo. Ilang oras pagka-uwi ko galing sa unang round. Naalala niya. Habang mahimbing na natutulog si Yuilhan, sinabi ni Yuwon. Kuya, labas lang ako saglit. Habang natutulog, tumunog ang telepono ni Yuilhan. Hello, magandang araw. Ito ba ang numero ng guardian ni Yuilhan? Kailangan mong pumunta agad sa Hospital 20. Nang marinig ang balita na binugbog ang kanyang nag-iisang kapatid. Mabilis na tumakbo si Yuilhan sa ospital. Nabulag siya matapos siyang bugbugin ng Tegugang. Sinisisi ni Yuilhan ang kanyang sarili dahil sa kanyang katangahan at kahinaan. Hindi ko kayang protektahan ang kapatid ko. Paumanhin, paumanhin. Yuwon, wala nang mangbubuli sa'yo. Wala na. Scene change sa isang abandonadong bahay. Isang malas na binata. Ang tinamaan sa dibdib at tumilapon. Sa tabi niya, may 2 iba pa na nakaluhod. Puno ng galos ang kanilang katawan. Isang sigaw ang umalinggaw-ngaw, gusto niyo bang mamatay? Hindi ba't sinabi ko na dalhin niyo sa akin ang tig-negatibo 200,000 won? Ang mapang-abusong ito ay si Taegyu. Nagingit-ngit siya at sinasaktan ang kanyang mga tauhan. Hanggang sa sila'y pawisan at nagbubulong. Talagang ang walang awa si Taegyu kahit sa kanyang mga tauhan. Alam niyo ba kung saan makakahanap ng pera? Tanong ng isa. May isa akong runner. Balak ko sana siyang tawagan ngayon. Balak ko siyang bugbugin para ipagdiwang ang bagong taon. Sa kanya ko sana kukunin ang pera. Ngunit sumingit ang isa pa. Sa totoo lang, wala siyang bahay. Kahit patayin mo siya, wala kang makukuhang pera. Nakatira siya sa kanyang kuya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang magkapatid na Yuilhan. Nang makita sila, sinabi ng mataba. Hindi ba't si Yuwon yan? Lalabanan niyo ba kami? Hindi hinayaan ni Yuilhan na magsalita ang kanyang kapatid at mumiti. Ako ang kuya ni Yuwon. Sumigaw ang isa. Siguradong mamamatay ka ngayon. Pati na rin ang kuya mo. Sigaw ng mataba. Ngayon, kahit isang runner ng ahas lumaban sa Taegyu. Hoy, Yuwon, marunong bang makipaglaban ang kuya mo? Bago pa man siya makatapos magsalita. Diretsong sinuntok na siya ni Yuilhan. Sa lakas ng suntok ni Yuilhan, tumilapon siya at sumubsob sa lupa. Nang makita iyon, nag-umiasa ang kanyang mga kasama na atakihin si Yuilhan. Na hindi nakakalimutang magmura. Ngunit sa kanyang karanasan sa maraming laban,
Madaling umiwas si Yu Ilhan at patuloy na talunin ang isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ang ilan para atakihin siya, ngunit lahat ay pinabagsak ni Yu Ilhan. Wala nang nangahas na lumapit pa sa magkapatid.